Hi. Hello. Hi. Hello everyone. Ako nga pala si MJ, Room Day Disciples sa mga di nakakilala. Sino nandito kagabi? Ikaw. Kung matatandaan nyo, ang guidelines ni Kuya Jello, itungkol ito sa Mary's Yes o Mary's G. Hindi na ba kayo makinig? Okay lang. Hindi na ba kayo makinig? Sige. Sabi niya yun. Naalala ko yung sharing ko kahapon kagabi. Dahil sa yes natin, ay marami tayong natututunan at natutulungan. Kagaya ko, ayun nga, it's been 3 years nung mag-yes ako kay God. Siguro, sa loob ng 3 years, hindi man karamihan. Siguro, meron naman ako na-inspired na magbalik loob kay God. Meron ba? Ewan ko rin, sana nga meron. I hope na mas dumami pa ito sa mga susunod na taon. Sa pag-yes ko rin nun, naging masaya rin naman ako nun. At doon ko naramdaman ang tunay na saya na hindi ko naramdaman sa iba o sa mga dati kong ginagawa. Kahit na may challenges na inaharap, sa bandang huli, worth it naman ang mga paghihirap na ito. Marami rin akong fruits na nakuha mula sa salita ng Diyos. Nag-grow din ako as a person. Mas nakilala ko kung sino talaga ako at yung mga kakayanan ko. Kilala niyo ba si Moises? Sino yun? Yung matin na. Tama. Si Moises, siya yung ginamit ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita mula sa Ehipto. Siya rin ang pinahati sa Red Sea upang makatakas at makaalis sa Ehipto ang mga Israelita. Nung nakatakas na sila, nang naglalakbay na sila, ay hindi maiwasan ng mga Israelita ang magreklamo. Yung iba na inip dahil sa sobrang tagal na nilang naghihintay. Siyempre, tayong mga tao, ganun, sobrang tagal, naiinip tayo. Hindi tayo makapaghintay na ano bang kasunod nito? Ano bang kasunod nito? Tapos, parang nagmamadali tayo sa buhay. Siyempre, kasunod ng inip, di ba? Inis. Naiinis tayo dahil sa sobrang inip. Lalo kapag yung mga pangako sa atin ay hindi naman ginagawa o hindi tinutupad. Habang naglalakbay sila, ganon ang ginawa ng mga Israelita. Parang tayo, kapag traffic, nanggigigil tayo. Minsan sinasabi natin na, bakit ang tagal? Di na ba tayo uusad? O hanggang dito na lang ba talaga tayo? Traffic kasi, traffic. At dumating na sa point na sinsisi ng mga tao si Moises. At hindi lamang siya, pati na rin si God. Reklamo ng reklamo. Sino ba dito puro reklamo? Doon kayo sa barangay magreklamo. Nagreklamo sila na buti pa sa Egypt ay masaya sila at parang mas masarap pa ang kinakain nila doon. At para bang mas dumoble pa daw ang hirap nila simula nung tumakas sila.
Nakakatawa lang, no? Minsan talaga, hindi maiiwasan na tayo na nga yung tinutulungan, tayo pa yung nagrereklamo. O sa madaling salita, ikaw na nga yung tinulungan, ikaw pa yung galit. Sino ba yung ganun dito? Yung tinulungan ka na, galit ka pa. Dahil sa mga reklamo na yun, ay nagalit ang Diyos. Nagpadala siya ng mga salot at mga ahas, na kung ano man o sino man ang matuklaw, ay agad na mamamatay. Kaya, ang mga Israelita ay agad na nagsisi sa kanilang mga ginawang paninisi at pagrereklamo. Kaya, nagpagawa din agad ang Diyos kay Moises ng tansong ahas, na sino man ang titingin ay maliligtas. Kung iisipin natin, ay ahas ang dahilan kaya tayo namatay. At ahas din ang dahilan kaya tayo nailigtas. Mga kapatid, ang ibig sabihin po nito ay inihahalin tulad si Jesus sa itinaas ni Moises. Ngayong Lent, pinag-uusapan ay pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus na ipinangako ni Jesus na papako siya sa krus. At kung sino man ang titingin, maniniwala at mananampalataya ay maililigtas mula sa kanyang kasalanan. Ano ba talaga ang layunin ng Lent? Ang layunin nito ay hindi lamang para sa Panginoon, kundi para sa kanyang bayan at mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. Saan ba galing yung mga kasalanan na yun? Kanino ba nagsimula yun? Ito ay nagsimula pa sa unang tao na namana natin. Kaya, ang pagkakataong tao rin ni Jesus ang makapagpawakas nito. Kaya, sa dakilang pag-ibig ng Diyos ay naalay niya ang kanyang buhay para lang matubos tayo mula sa ating kasalanan. Kung babalikan natin kung sa ilang, pag natuklaw ka ng ahas, ay mag-aagaw buhay ka. Kaya ang mga tao doon, huli na nilang nare-realize ang kanilang mga pagkakamali. Kasi ganoon naman tayong mga tao eh. Kapag nagkaroon ng problema, ay doon pa lang natin naaalala ang Panginoon. Nakikita natin na kahit ang Diyos, pinahintulutan na tayo, ay parusahan sa ating mga nagawang kasalanan, ay Diyos pa rin ang nag-aalis sa kanyang parusa. Doon natin nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Grabe no? Talagang sobrang mahal talaga tayo ng Diyos. Kailangan lang natin maging mapagkumbaba, humingi ng tawad sa Kanya. Dahil siya mismo ang magliligtas sa atin at hindi siya magdadalawang isip na patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Hindi layunin ng Diyos na parusahan tayo. Pinadala niya ang kanyang sariling anak upang iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan at kasalanan ng mga nagawa natin. Naalala ko yung retreat namin sa Tagaytay na The Return of the Prodigal Son. Yung pagbalik ng bunsong anak sa kanyang ama, ay hindi ito nagdadalawang isip na tanggapin at yakapin siya. Binihisan pa siya nito at nilinisan. Iyon ang totoong pagmamahal ng Diyos. Para sa atin, tignan natin ang ilaw at yakapin natin ang liwanag gaya ng ginawa ng Diyos para sa atin. Sabi sa passage ay, pinasusuklaman ng Diyos ang hindi pagtingin sa ilaw at hindi pagyakap sa liwanag. Kaya talikuran na natin ang mga gawain natin na masasama, yung pagreklamo at kung ano pang iniisip mo dyan, tanggalin mo na yan. Oo, mahirap, pero dahil sa pagmamahal ng Diyos,
para sa atin ay magagawa natin ito. Itiwala lang tayo sa Kanya at manampalataya. Kaya ngayong Lent ay sa buhay natin ang tatlong ito. Ito ay ang prayer, fasting, and almsgiving. Prayer. Laging magdasal at kausapin si God dahil naniniwala ako na ang prayer ay ito ay ang most powerful sword of the world. Walang sino man ang makakatalo dito. Kung meron ka nito, palagi ko naaalala ang sarili ko dyan. Yung mga panahon hindi pa ako marunong magdasal. Hindi ko alam saan ako lalapit kapag may pinagdadaanan ako. Parang hirap dalhin ang problema na mag-isa. Parang sobrang bigat na hindi ko mapasan, pero simula nung natuto akong magdasal, ay unti-unti ko nang kinakaya ang lahat ng hamon sa akin. Kung may takot ka, pagdasal mo lang yan. Kung nanghihina ka, pagdasal mo lang yan. Dahil ang prayer ay hindi lamang basta-basta. Malaki ang impact nito sa aking buhay. Hindi lamang ito sword. Ito rin ang aking strength, shield, and rest. Fasting. Hindi lamang ito sa pagbabawas ng pagkain o pagkain ng karne. Ito rin ay ang pakikiisa natin sa pinagdadaanan ni Jesus o empathy. Ang gara lang naman siguro kung titignan natin kung si Jesus ay naghihirap tapos tayo nagpapakasaya, di ba? Kaya, kung dati po online games ka lang, pwede natin itong bawas-bawasan. Ipakita natin kay Jesus na kasama natin siya at lagi tayong nakasunod sa Kanya. Almsgiving. Pwede tayong magbahagi sa kapwa natin kung anong meron tayo. Naalala ko yun, may pari na nag-chat sa akin. Binigyan niya ako ng advice. Kasi gusto din na itong sumunod daw ako. Parang gusto niya magpaki din ako. Binigyan niya ako ng advice tungkol sa dapat kong gawin sa bokasyon. Ganun. Tapos sabi niya, pag-pray niya daw ako. Sabi ko, salamat po sa mga sinabi niyo. Tapos, nagtanong siya, bakit daw ako nagpapasalamat sa kanya? Kaya wala naman siyang binigay sa akin. Sabi ko, salamat po sa pagbibigay ng advice at pagpapray para sa akin. Ang sagot niya nun, ayun lamang ang simpleng ambag ko para sa iyo. Napaisip ako, kung simple lang ba talaga yun? Sabi ko sa sarili ko na, napakarami kung matutulungang tao kahit wala man akong naibibigay na material na bagay. Pero sa mga advice at prayers natin para sa kanila, sobra-sobra pa ito kumpara sa mga material na bagay. Kaya, my brothers and sisters in Christ, huwag natin kalimutan na ang panahon ng Lent ay panahon ng pagbabago. Kaya talikuran na natin ang mga gawain ng mga demonyo. Yakapin natin ang liwanag. Tignan ang mga ilaw. Samahan natin si Jesus sa kanyang kalbaryo, sa pagpasan ng kanyang cross. Cross na magliligtas sa ating mga kasalanan. Hindi sapat na magsimba ka lang. Nag-pray, nag-fasting, nag-almsgiving, kung hindi ka rin naman nagbago. Pagsisihan na ang mga nagawa nating kasalanan. Nasa uli, sa atin pa rin ang desisyon kung magbabago ba tayo o hindi. Kasi, kung hindi, baliwala lang ang Lent. Dumating sa atin, parang nagdaan lang, parang wala nang nangyari. Para tayo yung mga Israelita na niligtas na, nagreklamo pa. Kaya mga kapatid, pag nilayan natin ang mga araw na ito ng ating buhay, isipin natin na nagbago na ba talaga ako o wala lang.
Halina't tanggapin ang totoong pagmamahal para sa atin ng Diyos upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Amen.